sorry at medyo maulan eh. So ngayon, tuloy natin yung doon sa bike. Paano siya na-convert. Katulad ng sinabi ko kanina, no? Yung likod, na-sort out na natin, no? So, from one problem to after another, na-solve natin how yung from yung original na Japanese na wheelset and brake system niya na nakakabit dyan, ginawa natin from roller brake, no, to disc brake. Ginawa natin from internal, ginawa natin freehub na pwedeng maging 8 speed o 10 speed at adjustable, kumbaga modifiable yung pwede nating ikabit na mga cassette, no? At ginawa natin naka RD na rin siya. And bukod doon, yung gulong, no, ang ikinabit natin yung well capable na gulong at ando doon din yung flexibility na kahit ano ikabit mo diyan, no? Mas maraming option na pwedeng maikabit kasi nga 27.5 na yung wheelset natin and tires and rim, no? Pwede tayo kung ano. Kasi doon sa original na nakakabit sa Japanese bike, dalawa lang ang option mo ron eh. Actually, isa lang. No? It's 26 by 1 and 3/8. Wala nang iba. No? Wala ka na ibang pwedeng kabiton, yun lang. And yung tire choices mo is dalawa, tatlo, apat at the most. Pero yung halaga ng gulong na yun, mas mahal pa sa mga Vittoria kasi nga hindi ka pwedeng makapili eh. At yung tread pattern, hindi ka rin pwedeng pumili kasi yun na yun eh. No? Commuter, kumbaga pang all-rounder. Pagka 27 kasi, o ganitong klaseng wheelset, 27.5, pwede ka magkabit na ganyan, no? Medyo semi-slick, pwede ka magkabit na parang mayroong nabi ng konti. So, depende sa terrain na pwede mong gamitan. Okay? Ito naman, no? Ang kinabit natin dito is 27 by 1.70, 27.5 by 1.75 na Kenda. At yung rims niyan, gano'n rin, pang mountain bike na naka-eyelet para extra durability, no? Okay. So, na-sort out na natin likod, no? After nun, ang naging problema na ngayon paano kakabitan ng 3x system, which is ito. 3 speed yan 3 speed. 42 32 by 24. Actually ito sa problemang to, mabilis lang kasi nga hahanap ka lang naman ng square taper, pero actually pwede mo itong kabitan ng Halotech Kaya lang pinabababa nga natin ang cost nga nito para hindi naman, baka mas mahal pa yung ginawa nating upgrade doon sa halaga ng buong bike, no? Kaya nga pinabababa lang natin, ginagawa lang natin itong more capable na tumuloy na ulan siya. Ito, tuloy ulit tayo. Okay, na-sort na natin yon. Ito, ang ginawa lang natin dito, no? Sabi ko nga kanina, pwede naman itong Halotech, kaya lang original kasi nito is square taper, pero square taper na yung sinauna, no? Hindi yung square taper na katulad ng mga ganito, no? Square taper din na ito by dinat, ito kasi naka-bolt sige, doon ka na. Yan. Okay, dahil ganun nga, madali lang naman kasing gawa ng paraan para magkabit ng, kung ikakabit lang ito, yan, ng FD. Okay, madali lang gawa ng paraan niya kasi kakabit mo lang, may FD ka na. Ang problema mo yan, no, this conversion sa unahan hindi naman yan nakaligtas sa problema rin, no. Ang problema mo yan, paano mo yung kakabitan nito, yung cable system yan na connect dito sa shifter, no? Sa shifter. Paano? Well, the solution came doon sa isang fixing, no? O isang feature nitong
frame set na to, which is aluminum. Dahil itong mga aluminum na frame set na ito, may ganito. Ano, ito. Ano? Yan. Yung parang may kabitan ng lalagyanan ng mga ano, brake cables, no? Yan, brake cables. Ang ginawa ko, dahil to kaysa magbutas sa ilalim, yan, magbutas sa ilalim, ayoko lang, madilim na eh. Magbutas sa ilalim nung tinatawag na parang yung sa RB, no? Yung parang plastic na kinakabit dito sa ilalim dito, tapos nakatornilyo doon para yung cable, no? Yung cable na to, yan. Yan, yung cable na yan, doon siya dumaan, no? Isa pa ron, sa ano hahawak doon. So ang ginawa ko, ayan, ako ko lang kita, ayan, sinabitan natin ng ayaw ko lang kung malinaw na yan, sinabitan natin ng ano yan, cable adjuster, kasi yung cable adjuster malaki, hindi ngayon siya lulusot dito. So yun ang ginawa natin para ma-achieve natin na ma-i-adjust natin yung tension ng cable. Tapos ito, para hindi lang siya gumasgas doon sa frame, yung pinaka-cable, ilagyan lang natin ng housing para yun ang yan, nakita mo yan. Ilagyan lang natin ng housing para hindi lang siya gumasgas, itong cable hindi gumasgas o sumira sa frame set. Ganun lang ginawa natin. So ngayon, nasolve na natin yung likod. Basa-basa na. Nasolve na natin sa likod. And nasolve na natin yung sa FD. So, the only thing left is na kailangan i-solve yung nasa harapan. Okay. Binsan lang natin. Well, anyway, itong lahat naman to na dinidiscuss ko, I will make a separate video na in detail on how to make this. Pero ito, so, nagawa na natin likod, nagawa na siya gitna. Ito na mga harapan. Ang challenges dito sa harapan, if yung bang gulong na nabili natin, kakasya roon, ayun, ano, halos, gabuhok na lang natin tira. Pero umubra. Walang problema rin sa taas, pero dito sa gilid. Kaya ngayon, kailangan yung wheelset mo sentrado. Okay. Another problem arises. Dahil nga, ginawa natin to originally from C brakes, no, sa rim brakes. Ginawa natin 27.5, which is iba na ang sukat ng rim. So hindi na ngayon pwede ngayon yung C brakes, yung C calipers, no. Mapipilit ngayon tayong gawin siyang katulad ng sa likod, which is disc brake. Kaya ginawa natin disc brake. Ang problema lang dito, wala siyang mount. Ang ginawa ko dito, kumuha ako ng brake caliper adapter na pang disc brake. Yun ang ginamit ko. Well, nilagyan ko lang ito. Sorry, madilim na kasi ngayon. Pero nilagyan ko lang ng ganyan. Itong part na to, nakadikit yan doon sa loob. Ayan. Well, discuss yan. Ginawa ko yan. Itong part na yan, nakuha ko lang din yan doon sa original ng Japanese bike. Doon sa pang rim set tensioner nasa likod. Rim set tensioner dito. Yun ang ikinabit ko rito, ikinabit ko rin sa adapter. Tapos yung bilog noon, yun ang nilagay ko sa mismong axle, inipit ko rito. So nasolve ngayon yan, pati yung alignment, no, nung caliper, nasolve na rin. Ngayon, ang problema sa taas. Ang ginawa ko lang muna, yan, sasabihin ng iba dyan, o dun sa mga basher, ay bakit naka-zip tie lang yan? Di ang rupok yan. Well, anyway, di ba, ang stopping power naman natin pag ganun papunta ng rim, di ba? Yun ang pinipigilan natin, eh. So, lahat ng action o lahat ng motion ng rim, papunta roon. So, bumabangga lang papunta roon. So, kailangan lang i-fix dyan. Kasi,
mismong itong part na to ang titigil diyan para hindi siya sumama sa rim set. Well, yun na yung naging ano dyan. Papakita ko lang later on sa isang separate na video paano ginawa yan. And yun na. Nga pala, ito, huling-huli. Katulad doon sa sinasabi natin stage 1 kanina. Okay. Dahil ito ay quill stem, para magkaroon tayo ng flexibility sa pwede natin kabit na stems, no? From quill to threadless. Nagkabit tayo niyan, ito yan. Para nakakabitan natin ng infinite na adjustability pagdating sa stem options natin. And ito na rin. So, yun na yun. So, medyo makulim na hapon sa lahat. Yun na muna. No? Yun na muna ang ating video for today. Dahil I hope medyo nagkaroon ng linaw o nagkaroon kayo ng idea how yung process ng na ginawa ko para ma-achieve sa pag-convert noong regular na Japanese bike papunta sa gantong klase, which is naka mountain bike rim set na, naka mountain bike ni rin na gearing, which is 3x8, and naka disc brake na rin, no? Naka disc brake na rin. Well, ito masabihin nyo ba, ay hindi ayos yan, loads, hindi ano yan, hindi goods yan, delikado yan. Well, for your information, no, ito nagamit ko na yan sa sa Mayon 360 yan, no? Ginamit ko na sa Mayon yan, and yan, contender yan, finisher yan sa Mayon 360. Yan ang gamit ko. At ginamit ko na rin yan sa gravel race o sa gravel event. Specifically si Ultra Gravel Party Pace doon sa Tarlac, no? Ginamit ko na rin yan. Well, ang liruta lang naman ito, yung easy lang naman kasi hindi naman kami hardcore na gravel rider o gravel racer. Sumubok lang kami just to experience kung ano ba yung gravel race, no, para ma-experience namin. So kami together with a few friends, no, sumubok doon sa Ultra Gravel 50 kilometers lang, party pace, no. Ito naman nag-comply doon sa requirements na kailangan ng bike na gamitin. So ito rin ang nagamit ko. Yan. Finisher din yan. Kaya lang, happy Halloween. May agyo-agyo pa. Agyo-agyo. Agyo-agyo. Kasi nga, hindi nagagamit. Busy. Kaya yun lang. So, bala ko sana linisin to. Kaya lang, umulan eh. So, balik ulit siya sa kinalalagyan niya ron. Okay, yun lang po. Kung may tanong man kayo regarding sa paano ginawa to, sorry medyo madilim na, comment lang kayo and I'll try my best to answer yung mga inquiries nyo, no? So yun lang po. Maraming po salamat. Hanggang sa muli. Thanks for watching po. Thank you.